may labanan daw kanina. Teka lang. Ito ba yung Sarsuela tsaka DDS script? Baka yun nga. Ito ba yun? Pwede, no? Pwede. Pwedeng labanan. Pero yun. meron hindi pang naman isa. suntukan, hindi naman pisikalan. Hindi. Tapos, merong about Battle of the Excess. Yung sinasabi ni Bok Ed, mga bitter ang mga ex. Battle of the Excess. Parang yung pelikula ni ano yung pelikula ni Leonardo DiCaprio ngayon na palabas dyan sa mga sinihan. Basta battle din yun eh. Pero Battle of the Excess kasi ex-speaker. Yeah. Versus? SP. Senate President. Yeah. Ex Talaga naman. May litrato ako nakita, nasa likod si si Madam Vice President ni habang nagsispeech si ex-SP. Very telling, yung mga tanggapan na binisita ni Vice President Sara Duterte sa Senado kanina. Ay, nag-budget hearing po kasi. Oo, mamaya. Siyempre, maririnig natin kung ano mga naging pahayag po nung dalawang naglabanan na excess at saka alam ko mahaba rin yung hindi ambush kundi press con ni VP Sara sa Senate kanina, 'di ba? At siyempre may update kami kung bakit nag-resign. Ay, si Mayor special Magalong. advisor, ng ICI. May isa pa nag-resign, kayo naman. Ay, meron pa! Pares kami nang naiyak. Ayan, yun ang tinutukan ko kanina. Okay, ito pala. Kaya may nag-resign. Ay, oo nga, si ZC. Ako basa ko doon. Ayaw na bumalik. Ay, oo nga. May blue notice daw eh. Oo. Kaya lang hindi naman pala nakakapagpa-uwi ang blue notice. Hindi. Monitoring lang. Parang nag-resign. Siyempre, meron din tayong balita tungkol sa dahig. Ay, hindi matay daw. Tama ba yun? Yun ang balita. Yun ang sabi. Pero ako kasi, ilang beses paulit-ulit ng mensahe ng ICC spokesperson, gets ko na eh. Diba? Mamaya, parang alam na natin dapat no? kung ano ibig sabihin ng mga pahayag ng ICC. Kahit na ilang beses yung tinanong ng mga media ang nagkataong nandoon. Sa ICC. Ilan lang yan sa pag-uusapan natin, ha mga kapatid. Dito po sa STL ngayong Monday, nagulat ako sa kulog at kidlat kanina at saka mga ulan eh. Malakas pa rin. At saka yung Masbate Oo, pupuntahan daw. Pinakatinamaan talaga, malupit. Tsaka binahana naman daw yung Mother Ignacia. Di ba last time? Ngayon binahana naman. Grabe naman yung Quezon City. Akala mo pakababang lugar, ano? Wag ka. Baski sa lugar mo, sa Taguig, meron din bumaha kanina. Baha din. Pero sigurado ako hindi sa BGC na part. Doon somewhere. Pero Taguig. Yes. Taguig. Baka near the Lower Bikutan. Baka. Saan na napunta yung mga flood control project nyo? Ay, naku, magalit tayo. Bakit nababahang ganyan? Gusto ba snake rally tayong tatlo? Ano lang ata tayo? Natin. Worm rally. Worm rally. Okay. Okay, buti na lang kasi nasa hill tayo eh. Kasi ito pong lugar namin, hill to. Kaya hindi kami masyado natatakot. Correct. Pero alam namin na pag lumabas kami ng konti dito, babahayan. Dun sa may City Hall. Correct. Nababaha na dun. Okay, mag-i-intro na kami ha kasi ang dami po nating pinakita sa inyo o kaya pinadama sa inyo ng mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Dahil bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo, paano nga ba matutuntun ang totoo. Kaya ating himayin ang mga issues sa bansa dito sa 1PH. Ako po si Maricel Halili. Happy Monday mga kapatid. Ako po si Chicky Verhel. Dito bawal ang fake news. Dito tayo sa totoo lang. Kami po ang 1PH, dahil serbisyo para sa Pilipino. Ako si Joey Francisco, nakatutok po kayo ngayon sa Signal Channel 1. At syempre, nasa Facebook at YouTube po kami. Thank you very much for supporting us, lalo na sa Channel 1 po. Dahil nakita ko po yung ratings kanina. Ay, may bago! So magpapasalamat tayo sa kanila. Maraming salamat po sa palagian ninyong pagtutok dito sa amin sa STL, of course sa Signal Channel 1. Sabi nga ni Jovi sa Facebook at sa YouTube. Pero pwede nyo rin po kaming mapanood sa Signal Play app. Punta lang po kayo sa www.signalplay.com. Mag-register para po makakuha ng libreng account at mapapanood nyo na po kami
anytime, anywhere. Pwede nyo rin po kaming i-follow sa aming TikTok account. Hanapin nyo lang po ang @1ph_signal para po sa mga inihanda naming TikTok news sa teleserbidyo para po sa inyo. Oh, hello na in advance kay Dr. Love, Brother June Banaag, dahil sigurado yan, 10 p.m. mamayang gabi. Makikinig po sa daily broadcast, delayed daily broadcast natin ng STL sa 105.9 True FM. 10 p.m. po yan, mga kapatid. Hindi mo shinare sa amin ang cost for celebration natin. At teka muna, Oh. siyempre tulad ni Dr. Love. si Oo. Barbie din minsan late na rin siya nakapanood. Ah, Delayed di na rin maganda. siya. Ang importante nanonood. Importante nanonood siya. Pero si Tita Connie tsaka si Jet, real time. Oy, pero alam mo pa, ang okay. isa pang laging on time na nanonood sa atin. On time or Sina- before pa? Before pa, nakatutok na si Alex Fuentes. Yes. Alex On Fuentes. time, si Deo kasama. Yes, Oh, yes. di ba? Yung mga suki natin yan. Hello, Correct, Carlo correct. Constantino. Laging hindi absent. Present Correct. yan lagi. Uy, Oo. si Edwin Adapon, classmate niyan. Yes. Laging present. Oo. Pati naman si Kiko and Emmy Eto, Villarosa. Oo. Ang prediction ko po ngayong gabi, yung ating mga STLers, Oh. makipaggirahan to dahil yung mga topic natin. Marami na namang Get labo. ready. may mga dadapo. Total nakapagpahinga naman sila nung weekend. Kaya maraming energy to. Correct. Oo. So, ito na po tayo. Hindi pa ito yung main event namin, pero sige na, ito na yung May main event. Parang boxing no? X versus Oo. X po ito, ha? Well, ina-expect po namin talaga na may mga pahayag si Senator Jesus Cordero kanina, former SP. X nga. Akala namin ang kanyang gagawin is damay. Ano lang to, sa kanina, nung hindi pa namin alam ang sasabihin niya, parang ano to, damay-damay. Nasasabihin na niya kung sino yung mga... Parang, ba't ako Sa lang? buwan. Oo. Oo. Parang, Oo. bakit ako lang? Itong mga to, kasi nga, this is coming from yung over the weekend, sinabi ni Senator Ping Lacson na yung daw 19 Congress. Uy, oo nga. Lahat Daming daw insertion. sangkot dun sa insertion. Nako. So para sabi ko, ano to? Naming of names na ba ito? Pero hindi po ganun nangyari dahil isa lang pala ang target ni Senator Cheese kanina. Yung kapwa niya, ex-Speaker of the House. Yun, kaya Battle of the Exes. So sige, puntahan natin si Merrimon Reyes na nag-antabay po doon sa Senate kanina. Before yung tungkol doon sa isa pang VIP na nandyan sa Senate kanina. Doon muna tayo, Merrimon, sa labanan ng dalawang ex. Kamusta ba? Jovi, Chiki, Mase, kanina sa plenary session ng Senado, mariin na sinabi ni dating Senate President Jesus Cordero na pagdating daw doon sa investigasyon sa anomalya sa flood control projects, bakit tila siya raw lang daw ang nababanggit, itong si Congressman Zaldico, meron daw isang pangalan na hindi raw laging nababanggit na dapat kasama sa mga personalidad na iniimbestigahan. Sabi siya na raw ang magsasabi, House Speaker Martin Romualdez. At diretsahan niyang pinangalanan itong si Romualdez bilang ulo raw sa paglilimas ng umano sa kaban ng taong bayan. At ang sinabi rin kanina ni Escudero, yung ito nga raw yung script o yung sarsuela, dapat daw, wag daw hayaan na mapapaniwala raw ang mga tao. And so far, medyo naging mainit ang dugo ni Escudero dito nga sa ongoing din na mga paratang sa kanya. Meron pa nga siyang isang abogado na sasampahan niya rin, na sinampahan niya ng disbarment case. Ito nga si Attorney Jesus Falsis dahil daw doon din sa maligning na inilabas naman itong abogado tungkol dito kay Escudero. Okay. Balik sa inyo. So Merrimon, sige, oo nga pala. Tama si Merrimon, hindi lang isa yung inasinta ni ex-Senate President Jesus Cordero, maging si Attorney Jess Falsis na dati nakaupo dito. Oo. No, isa sa mga host natin. Pero before yon, huwag ka muna aalis, Merrimon. Playback lang namin yung ilan sa highlights nung privilege speech ni Senator Jesus Cordero. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Una, patunayan kung hindi totoo ang mga panggigipit at paninira ng mga testigo niya laban sa akin at mga senador. Pangalawa, tututulan ko ang paglilihis at diversyon na ginagawa niya palayo sa kanya at sa Kamara. Huwag po tayong sumunod sa script ni Martin Romualdez. Labanan po natin ang script na ito. Pasagutin at imbestigahan lahat ng niname drop at nabanggit
congressman man, senador man at iba pang opisyal. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Okay. So, before, ito kasi, tinututukan tayo ni Ashley May de la Cruz. Si Angie. Uy, Angie! Mama Ange! Nakatutok sa ano. Hi, Mama Ange. So, meron man, ang reaksyon ng mga kababayan natin na, lahat naman tayo nakikiisa sa gusto natin ng accountability from top to bottom. Na maski Yes. doon sa kabilang sangay at saka sa kanila, dapat singilin. The thing is, tama ba yung impression ng mga nanood kanina na wala silang nadinig na paliwanag from Senator Escudero tungkol doon sa mga ibinunyag laban sa kanya? Tama, Jovi. More on hindi nagkaroon ng any denials doon sa mga allegation etong si dating SP Chis Escudero. More on patungkol doon sa paghahanap niya kay Romualdez sa investigasyon and yung lumalabas nga dito tulad ng mga lumipas na panayam natin dito kay Escudero na nagkakaroon ng diversion ng atensyon tungkol daw sa issue at investigasyon na nababato raw sa Senado bagkus meron daw mga nakakapuslit na mga kongresista mula naman sa Kamara. Yeah, kasi sinasabi ng mga taong bayan, pinupulsuhan namin kanina, no, na we don't want to hear yung parang batuhan ng putik. Ang gusto namin marinig ay explanation kung bakit nawawala yung mga pondo. Parang ganun yung kanilang punto. Yeah, tama naman. And speaking of pondo, pwede ba tayong mapag-usapan yung pondo ng Office of the Vice President? Kinover din Mabilisan niya. lang. Kinover din niya. Kasi alam mo, Merrimon, ang gusto ko lang maunawaan, bakit ba nagvo-volunteer yung ilang mga senador na tapyasan yung budget sa office nila at ibigay sa OVP? Kulang ba yung 900 plus million na pondo for OVP? Saan ba yun gagastusin? Ba't kailangang dagdagan? Naliliitan daw sila eh. Oo. Oo, hindi nga ito yung abot ng bilyong piso tulad nung budget ng OVP 2 years ago. Last year, around 700 million pesos. Ngayon, naging 902.8 million pesos. So may konting increase naman daw doon. Pero ang nasabi rin ni VP Sara, mas marami pa raw sana matutulungan ng OVP sa pamamagitan ng mga programa nito kung mas malaki raw ang budget nila. Pero aware daw itong si VP Sara na hindi raw sila mapagbibigyan kaya hindi na raw siya nag-submit pa ng budget proposal na mas malaki doon sa nirekomenda ng Department of Budget and Management. So far doon kasi sa budget, nakalagay din dito na around yung 1% or 16.6 million, nakalaan ito doon sa capital outlays o pagmamodernize din ng opisina ng OVP. Kasama na dyan yung ilang mga services na kakailanganin daw nila, IT consultation services, even yung ICT or Information Communication Technology equipment na kakailanganin nila. Bukod naman doon, yung malaking porsyento rin ng pondo ng OVP gagamitin din para sa personal services at mga existing programs daw ng Office of the Vice President since 2022. Less than an hour natapos at inuprubahan agad ng Senate Committee on Finance itong budget proposal ng OVP and nagmosyon kasi si Senator Mig Zubiri na magkaroon na rin nung naobserbahan yung parliamentary courtesy. So, hindi masyado nagkaroon ng pagka-question. Bukod na lang doon sa pagtatanong kung sakaling madadagdagan kaya yung pondo ng OVP, saan ito kakailanganin. Sabi ni VP Sara, sa disaster response daw, mukhang kakailanganin to. Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Sherwin Gatchalian, nagpakita naman sila ng suporta and sinabi naman ni Senator Go, kung maaari nga raw, tapyasan daw yung budget ng opisina niya bilang senador, ibibigay niya na lang daw kay VP Sara bilang pagsuporta sa mga programa na neto. Merrimon, pakinggan lang natin yung sinabi ng ilang mga senador na sumusuporta sa tanggapan ni VP Sara bago natin ipagpatuloy yung sinasabi mong disaster response. Medyo nagulat ako doon eh. Eto, pakinggan muna natin. Kung allowed po ito, bawasan po ang budget ko sa opisina sa Senado. Kahit konti, ilagay na lang po sa OVP. Bilyon-bilyon ang naririnig nating na hinahatid na tinatawag na basura doon sa flood control. Kung tutuusin, wala pang 1 bilyon ang hinihingi ng OVP. Barya lang po ito, ibigay na po natin, dagdagan pa. I support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni isang senador na malaki insertion natin, ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya.
So yan po mga kapatid, yung tinig ni na Senador Bongo, Amy Marcos at Chincoy Estrada. Pero mabilisan lang, Mary Mon, yung sinasabi mo kanina na ba pwedeng gamitin sa disaster response, ay hindi ba sapat yung ginagawa ng NDRRMC natin? At saka, may issue pa tayo ng flood control projects ha? Anong disaster response tong pinag-uusapan natin? Saka nasagot na ba yung mga hindi na ipaliwanag dati? Ayun pa! Ayun. Go ahead. Oo, ang sinabi kasi kanina ni VP Sara, yung pagdating doon sa disaster response, to be specific, ito yung disaster relief operation. Ito raw kasi yung second highest requested assistance ng OVP. So, nung natalakay nga kung sakaling magkakaroon ng pagdaragdag, sabi rin kasi ni Senator Erwin, yung around 30 million pesos na nawala, baka raw pwedeng tignan kung maaaring ibalik sa OVP para raw sa iba pang mga programa o serbisyo na ino-offer nito. And so far, yun ang sinabi ni VP Sara patungkol dyan. Pero yun nga, dito nung nag-hold ng press conference dito, sabi naman ni VP Sara, aware naman daw siya na hindi siya mapapayagan, kaya hindi na raw siya nag-request ng mas malaki pang budget. Nasabi rin naman ni Attorney Rosalyn Sanchez na magkakaroon din sila ng reprioritization nung nabanggit ko kanina ICT equipment na ipoprocure nila, at they will work pa rin naman daw within the budget na pinrovide or ipoprovide ng National Expenditure Program. Okay. It's all political ha. Kasi ganun talaga. I mean, alam naman ng mga senador kung pwedeng gawin o hindi pwedeng gawin yan. It's a statement for them because it's political alignment kung sino mga nagkakampiyan. Pero, yun na nga. Pero tungkol sa serbisyo publiko, may mga senador na na hindi humingi ng PDAF pero nakapagserbisyo. Totoo yan. Pangalawa, bakit parang tahimik sila nung panahon na halos walang ka-budget yung Office of the Vice President last administration? Pero nakapagsilbi yun. Oo. Anyari. Diba? Jovi, dagdag ko na lang din na kung tama yung pagkakaalala ko, naglabas din ng statement si Senator Bongo na hindi spare tire ang Office of the Vice President. Kaya nga sinusuportahan nitong senador ang mga programa na nag-e-exist na. Kaya nasabi niya rin, kung pwede matapyasan yung opisina niya bilang senador ng budget, bibigyan niya raw dito kay VP Sara. Si Senator Bongo, in fairness, din naman niya sinabi ito nung panahon na nakaupo si PRRD. Pero yung mga supporters sila were saying na parang spare tire lang yung OVP dati. VP Lenny. Na parang hindi kailangan bigyan ng posisyon tsaka hindi kailangan bigyan ng maraming pondo. So, let's be consistent. Yung naman ang sa akin. May mga iba pang topic, Chiki? Oo. Bago namin tuloy ang banata ng banatan. Yung mga ginagawa. Actually, kanina, may gusto kong tanungin kay Mary Mon, dun kay former President Chis Escudero. Kasi sabi niya kanina sa kanyang speech na itong mga witness na nagsasabi na sangkot siya, pati yung mga ibang senador, ay wala namang pruweba, wala silang solid proof. Pero si Senator Chis ay tinuturo niya rin, di ba? Si dating House Speaker Martin Romualdez, meron ba siyang solid proof? O ganun lang din? Parang puro salita din lang? Yan yung inaabangan natin kasi na itong mga privilege speech nila, maging kay Senator Marcoleta, referred na rin ito dito sa Blue Ribbon Committee. So maaari sa susunod na pagdinig kasi nagpa-unlock din ng interview itong mga senador pagkatapos ng session, pero maaaring matalakay o mapag-usapan nga itong kanilang mga resibo naman from their end sa pagdinig naman ng Blue Ribbon Committee. Pero kanina lang din nakapanayam natin ng mabilisan sa Senator J.B. Ejercito at ang observation niya naman din daw tungkol dito, tulad ng sinasabi niya sa mga lumipas na linggo, lumalabas daw na mayroong diversion din na nangyayari na nababato raw o nababaling ang atensyon sa Senado habang may mga nakakapuslit daw ng mga kongresista na sabi pa niya, saan daw ba nagsimula yung parking, saan daw nagsimula yung anuhan ng proyekto, yung pagbebenta ng mga ito, di raw ba galing kanila Congressman Zaldico at mga kasama niya. So yun yung isang obserbasyon ni Senator J.B. Ejercito. Mary Mon, parang press con daw si VP Sara dyan sa Senado. May sinasabi about sa stability ng gobyernong ito. Ano ba yung, ano yung parang highlights na nakuha mo doon? Chiki, kanina kasi natanong natin kung ano yung masasabi ni VP Sara dito sa mga pumapalibot na issue sa pamahalaan. Ang nasabi niya, hindi niya na nga raw nakikitang stable ang gobyerno dahil sa tila pa nga abuso sa sistema na to. At ang nasabi pa nga niya, na mayroon daw siyang impormasyon na itong si former House Speaker Martin Romualdez na allegedly, according dito kay Orly Gutesa, nakakatanggap na maletang naglalaman ng up to 48 million pesos per maleta na kickback from flood control projects. Hindi lang daw
daw galing sa flood control yung nakukuhang pera ni Romualdez. Meron din daw from illegal gambling. Nung natanong natin saan nanggaling yung source, sabi niya, ayaw niya raw sabihin kasi baka mawala raw sa pwesto, edi mawawalan daw ng parang mapagkukunan ng impormasyon. At so far, sabi niya, galing daw sa opisina ni Romualdez yung impormasyon tungkol dito. Meron siguro pakinggan na natin yung mismong sinabi ni Vice President Sara Duterte. Unahin muna natin dahil ang binitiwan mong pinakahuling topic yung tungkol kay dating Speaker Romualdez. Doon na natin simulan. Pakinggan natin. Ma'am. No. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are used for personal gain, and we have already seen the testimony of witnesses about corruption, and there is practically nothing happening in our country. Ilang ulit ko na yan sinasabi noon na tigilan yung politika, tigilan yung pansariling pag-una ng pansariling interes kasi walang nangyayari sa ating bansa. Meron ba kayong nakikita at all na project na nakatulong sa ating bayan? Wala. Hindi po yan tungkol kay Speaker Romualdez, ha? Yun pong tugon na yan ni VP Sara ay tungkol dun sa question about sa corruption. So, kaya kinwestiyon ni VP Sara yung tungkol sa pagiging stable, yung stability ng pamahalaan. Tama, Mary Mon, ano? Yeah. Oo. Pero eto na talaga, totoo na, yung tungkol na kay Speaker Romualdez. Naman tayong nakita. Di joke lang ulit. May naghahanap pa naman ng mga issue tungkol kay ex-speaker Ayan. Romualdez. Kanina pa sa napipikon akala Ay, niya talaga ba? hindi sabi ko baka late lang siyang nanood kasi kanina pa natin i-discuss, di ba? Oo, late ka Late lang siya nanood or sinusunod niya yung script niya. Mahirap yun, sarili script lang. Kapag copy-paste at troll, ganun talaga. So, ready na daw before natin pakawalan si Mary Mon. Go ahead with the soundbite. Ako na gulat, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public. Noon, panahon na yon, walang magsasabi. Control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao. Yan. Regalo namin yan sa mga naghihintay po ng soundbite tungkol kay ex-speaker Romualdez. Ayan. Para nakangiti naman siya ngayong gabi kung sino man yung nag-request kanina. Diba? Pero Mary Mon, thank you for that report. Ang dami mong kinover dyan. So, ang haba na ng usapan natin. We'll see you tomorrow. Thank you. Salamat, Mary Mon. Mary Mon Reyes po yan.